Hello, everyone. I would like to introduce myself first. I am Keril, one of the presenter. Hello guys, I'm Abek and we're going to discuss understanding and reducing recruitment bias in hiring. Okay, but before anything else, we're going to start with this prayer. So let's start the prayer. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to share knowledge today. Salamat po sa pagkakataong ito na magturo at magbahagi ng aming kaalaman. We ask for your guidance as we lead this training. Bigyan niyo po kami ng clarity at patience habang tinutulungan namin ang aming participants to grow and learn. We pray that everyone here will gain valuable insights. Samahan niyo kami sa buong session para maging matagumpay ang aming mga goals. In Jesus' name, Amen. So bago natin simulan ng lahat, magkakaroon lang tayo ng brief introduction tungkol sa ipe-present natin. So partner, please have a brief introduction about our topic. So the topic will be about understanding and reducing recruitment bias in hiring. Ngayon, pag-uusapan natin yung isa sa mahalagang topic sa recruitment, which is yung recruitment bias. Madalas, hindi natin namamalayan pero ang mga biases na ito ay maaaring makaapekto sa fairness at diversity ng recruitment process at posibleng makaligtaan natin ang best candidate. So sa session na ito, we will discuss about the common types of recruitment bias and magbibigay tayo ng mga practical strategies para mabawasan ang bias at masigurong patas and maging inclusive ang hiring process na ito. Miss Kerry, parang nawala lang po yung camera niyo, no? Thank you. Okay, wait lang po. Visit So po na thank po you, ba? partner. Thank you. Welcome, partner. Okay. So let's move on. So but before that, we're going to have our games. So our game entitled Guess the Word. Bagong-bago no, pero our game will be about the topic understanding and reducing recruitment bias in hiring. So there are 6 categories. Yung 5 questions ay may price na 20 pesos. Wait lang po. Yes, meron tayong isang participant na excited sa ating prize. So our game will be we'll have 6 categories po. And dun sa 6 categories, may 5 question po kami na madadali, which is yung price po is 20 pesos. Wow, pang-load din yan, partner, ha? Totoo ka dyan, partner. And yung last question po namin, medyo hinirap-hirapan namin. So, ang price po niya is 50 pesos. So yan, kung ako sa inyo, gagalingan ko yan. So partner, let's start the game. So, here's the first game. Meron po kayong 30 seconds para sagutin yan. Partner, pakicheck po yung box. Magsisend po kami ng line break, tas dun po, pagtapos po ng timer, dun po kayo magsasagot. Hiring daw. Hiring nga ba, partner? Magwa 1, 2, 3, go po muna kami. 1. Break muna, partner. Break. Line break po natin. Partner, yung line break po. Sige, ako na lang. Game 1, 2, 3.
Sinong nauna? Partner, nakamute ka, partner. Okay, sorry. Okay, always MK. So, si MK po ang nauna dito sa larong to. Second game po natin is hiring po yung tamang sagot. So, dito sa second game natin, ano kaya to? May puno. Tapos may 8. Di ba ate yan? Ates, maraming ate. Ikaw, Ates. Si Ates talaga. Ates. Hmm. Galing naman ni Ma'am Becca. Si Ma'am Becca. Bigla niyang Praise. binawi. Si So, Ma'am Becca lang ang so, nagwagi. binawi niya. So, paano? Babawiin din natin yung prize. Binabawi. Binawi mo ba yan, Ate Be? Ay, Ma'am Becca? Ang game 2 po natin is game 3. Sabay hindi daw siya nagbawi. Oh. Kahit ako, di ko babawiin yan. 20 pesos ba naman eh. Yes. Unload, partner. So, ano yan? May nagde-date. May ka-date ka ba, Ate Be? Ay, ate. Ay, Miss Avek. Yes. May ka-date. Ngayon, may ka-date? Wala nga eh. Tatanda na yata akong matandang dalaga. With anak, syempre. Sino nanalo? Si Ate Nalan. May. Galing naman ni May. Si May ang Go. nanalo. Galing mo dyan. Sino yung Galing ang natin mga May. nanalo? Si MK, si Miss Becca, and si Ate May. Yes. Game 3 po, ay game 4 po natin. SB pa nga. Sino magpapa-SB? Si Miss Abek. Papa-SB ka, Miss Kahit may pang Abek. SB na siya. Ngayon, barium. And yes. Lang, galing talaga ng mga babies. Galing naman nun. Sino yung si Kay? Galing naman yan ni Kay. Okay. Ang sagot is bias. Ang hirap daw, sabi ni Mahirap Ma'am Becca. daw. Kaya mo yan, ma'am. Kaya natin yan. O, So, for the game 5, no? medyo mahirap ba siya? Throw. I'll go. Throw to T. Galing. Another guess. Ni Ma'am Tin, ay ni Ma'am Trina. Yes. Sagot agad din, no? Yes. Struck. Ay, So, yeah. yeah. I-cruise Wala na po yan. kayong nakita sa part na yon. Ang Recruitment. bilis naman ni Ma'am Becca. Kaya nga eh. Wala na, nauna na. Yung game 6 po natin. Ako po yung may Ano na si Ma'am Machina? Hindi, ako yung may mali. Baliktad siya, oh. Ano, baliktad ba natin? Yes. Anyway, sige, bonus na po yun sino yung nauna doon? Ma'am Tina. Ma'am Becca. Ma'am Tins. Ay, si Ma'am Ash. Ay, dito sa huli? Ma'am Ash. Structured. Una kasi to eh. Tama Sa na. line break. Okay po, Ma'am Ash. Chill. Thank you. So, ang winner po natin is si MK. Sino yung pangalawa partner? Si MK, si Ma'am Becca, si Ate May, si Ma'am Becca, Sa si game 2, si Ma'am Becca. Ate. Candidate, sino ba to? So, Si anyway, MK pa rin. anyways, we will proceed to our discussion. So, mukhang nag-enjoy ang ating mga participants, no, partner? Yes, sana naman. So, ako yung magdi-discuss ngayon about sa recruitment bias.
So bago natin alamin kung ano yung recruitment bias, let's define first what is recruitment word and the bias word. So since may pagkakaiba sila. So ang recruitment refers to the process of finding, attracting, and selecting suitable candidates for job vacancies within an organization. It involves identifying job openings, advertising the positions, sourcing candidates, screening applicants, conducting interviews, and ultimately hiring the best fit for the roles. So, recruitment ensures that the company has the right people with the right skills to achieve its goal and objectives. It is crucial function for HR that directly impacts the organization's performance and sureness. So halimbawa, kapag ang isang company ay nag-post ng job opening online, interviewing applicants, at pinipili nila yung mga candidates na best fit dun sa position, ay yung tinatawag nating recruitment. While yung bias naman, it refers to a tendency or indication to favor one person group or idea over another in an unfair or prejudiced manner. So, in the context of recruitment naman, bias can lead to unfair hiring decisions where candidates are judged based on factors like yung mga factors na gender, yung race, yung age, yung background, rather than dun sa qualifications and skills. So, ang bias ay tumutukoy siya sa hindi patas na pagtrato sa isang tao. So, if i-connect natin siya sa workplace setting, kunyari yung isang manager ay mas pinapaboran niya yung mga lalaking sa hiring process kahit na may mga babaeng candidates naman na mas qualified. Isa yun sa mga halimbawa na nagiging dahilan ng hindi makatarungan na decision para sa pag-hire. So, ayun yung ibig sabihin ng bias. So, since na-topic na po natin yung recruitment and yung bias, let's define what is recruitment bias naman. Recruitment bias occurs when subjective preferences or stereotypes affect the hiring process. It can result in unfair hiring practices and reduce the diversity and quality of your workforce. So, ang recruitment bias ay yung hindi patas na pagtrato or pagkiling sa isang candidate sa process of hiring. So this is mostly happening when deciding who will be the one who fit in that specific work na maimpluwensyahan yung mga personal beliefs. Yung pagiging stereotypes, and mga hindi connected factors like yung race, yung gender, yung background, kunyari yung appearances, instead of them being hired based dun sa capabilities and skills nila. So, for example naman dito sa recruitment bias is may isang kumpanya na nag-interview para sa position ng IT specialist. Kahit na parehong magaling and qualified ang male applicant and yung female applicant, mas pinili ng hiring manager or nung HR yung male applicant dahil naniniwala siyang mas magaling ang mga male applicants sa technology. Ito ay isang halimbawa ng recruitment bias. And may specific din dyan na maitatakil ko mamaya. So, after recruitment bias, meron din siya mga common types of recruitment bias. Dito papasok yung affinity bias, confirmation bias, halo effect, horns effect, and gender bias. So dito naman sa common types of recruitment bias, tumutukoy ito sa mga unconscious preferences and prejudices na maaaring makaapekto sa mga hiring decisions na nagiging dahilan na hindi patas na pagtrato sa mga candidates. So mahalagang maunawaan and yung pagtugon sa mga biases upang manatili yung patas and yung mga makatarungan recruitment process.
So the first one will be affinity bias. Sa affinity bias, favoring candidates who are similar to you to you to you in terms of background, interest, and personality. This occurs when recruiters have favors who share similar backgrounds and interests. So dito sa may affinity bias, the tendency to favor candidates who share similar backgrounds, interests, and characteristics with oneself. And since may mga similarities nga ang recruiter dun sa candidates, posibleng ma-overlook nung recruiter yung ibang candidates na mas qualified since may mga similarities nga siya dun sa isang candidate. For example, may hiring manager prefers to hire a candidate simply because they attended the same university. So same sila ng university doon or meron silang similar hobbies. So ayun yung mga example na affinity bias. Ang sunod naman is yung confirmation bias. Forming an initial impression and then only looking information that confirms your opinion. So dito naman may mga tendency to seek out, interpret, and remember information in a way that confirms one's pre-existing beliefs or opinions. Sa recruitment naman, possible itong mag-cause ng bias sa mga recruiter na pinapaboran ang mga candidates na tumutugma doon sa pre-existing notions nila tungkol sa kung ano yung mas magandang candidates. Habang binabaliwala or ini-ignore naman nila yung mga evidences na maaring mag-suggest na mas qualified yung ibang applicants. So example naman dito, if a recruiter believes that graduates for a particular university are the best candidates, they might focus on the strengths of applicants from that university while overlooking naman dun sa stronger candidates from other institutions. So ayun yung example naman sa confirmation bias. The third one will be halo effect. Letting one positive trait influence the overall perception of the candidate. So, in other words, if someone is impressive in one area, people tend to assume they are also good in other areas, even without the evidences. So dito naman, may example din akong hinanda dito sa halo effect. If a candidate has an impressive educational background, a recruiter might assume that they are also highly skilled, hardworking, and a good fit for the company culture. Even if their experiences or performance in the interview doesn't fully support the assumption. So ayun, mag-lead siya ng overlooking dun sa important qualifications or ayun yung mga nagsisilbing red flags in the candidate's profile. So ayun naman yung halo effect. While yung horn effect, ayun naman yung kabaliktaran ng halo effect. A negative impression of candidate in one area leads generally unfavorable evaluation in other areas. So dito naman, the perception of one negative trait of a person influences the overall evaluation of that individual. If someone is perceived as lacking in one area, people may assume that they are also deficient in other areas even without the sufficient evidence. So, dito naman kunyari, yung isang candidate naman ay may gap sa kanyang resume. Ayun, kunyari, 5 years. Siguro wag naman 5 years. Siguro mga 3 years. 3 years siyang walang trabaho or nabakante siya doon sa 3 years na yon. Maaaring isipin ng hiring manager, tamad siya or hindi siya qualified doon sa mga candidates na sa buong candidates na yon. Kahit na may mga kaugnayan na kasanayan at karanasan naman yung applicant na yon, ito yung maaaring magdulot ng hindi pagtanggap sa mga potentials dahil sa isang negative aspect dun sa applicant na yon.
So the last one will be the gender bias. It's the tendency to prefer one gender over another. So dito naman sa gender bias, it refers to the preferential treatment or discrimination against individual based on their gender. This bias can manifest in various ways during the hiring process, affecting decisions about recruitment, promotions, and evaluations. For example, women might receive less favorable performance reviews than men, even when their work is of equal quality, because of stereotypes that suggest women are less competent or committed. So, ayun yung mga common types of recruitment bias natin. So, dito, sa common types of recruitment bias, may 5 tayong types of recruitment bias, which are affinity bias, confirmation bias, halo effect, horns effect, and gender bias. So, overall, dito sa gender bias, dito siya pumapasok na may mga biases or may mga effect talaga yung mga recruitment bias dun sa mismong kumpanya if ever na merong ganon. Or kaya may mga epekto talaga siya dun, may mga aspects talaga dun sa mga candidates na makaka-apekto dun sa pag-hire mismo ng hiring manager or kaya ng HR. So partner, I ended this discuss, and Miss Avec will be discuss about the other 2 topics. So yes, thank you, partner. So today, papaliwanag ko kung paano nga natin o paano nga i-avoid ng isang organization ang isang recruitment bias. Partner, next slide please. Thank you, partner. So how to avoid recruitment bias? Meron kami ditong 3 examples like standardize the recruitment process, implement blind recruitment, and the other one is the diverse hiring process. I'm sorry, panels. So how to avoid recruitment bias? Under this is standardize the recruitment process. Use structured interviews where every candidate is asked the same set of questions. This reduces subjectivity and ensures a fair comparison based on relevant factors. So, from the word itself na standardization, para magkaroon ng patas na laban ng lahat ng aplikante at mabawasan ng bias sa pagre-recruit, because if each of every candidates will be on the same process, there will be a fair and objective recruitment. Hindi ito base sa personal opinion o pakiramdam ng interviewer, but because of the skills, qualifications, and performance of the applicant. Halimbawa, kung magtatanong tayo ng parehong set ng questions sa lahat ng candidates, mas madali na i-compare based sa kanilang answer and performance. Hindi dahil sa tingin nila magaling sila agad sa simula. So next will be implement blind recruitment. Okay? Bago na nga natin i-discuss ang implement blind recruitment, alamin muna natin kung ano ang blind recruitment. So here in blind recruitment, it is a hiring process where a certain personal details of candidates, such as their name, age, gender, ethnicity, educational background, and even previous employers are hidden or removed from their resumes or application. So that is the blind recruitment. So sa implement blind recruitment naman, we remove identifying information from resumes during screening process to prevent unconscious bias from influencing decisions. Ang layunin naman ito ay maiwasan ng bias o discrimination sa pagpili ng mga aplikante sa pamamagitan ng pag-focus sa kanilang mga abilities at skills lamang. There will be a fair processing and more opportunities for everyone despite of their background.
tulad ng ginagawa ng HR, mas pinagtutuunan nila ng pansin ang mga qualifications, works experience ng mga candidates at hindi sila nagbabase lang sa mga personal infos. Nakakuha sila ng mas fair na pagsusuri at nakakapag-hire sila ng mga candidates based sa kanilang tunay na kakayahan at nagre-resulta ito sa mas diverse at makabagong workforce. Here in diverse hiring panels. So, have a diverse team of interviewers involved in the recruitment process to minimize the impact of individual biases and promote balanced decision making. Ang diverse hiring panels ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na may iba't ibang background, karanasan, kasarian, lahi at pananaw na kasama sa proseso ng pag-recruit at pag-interview ng mga aplikante sa isang trabaho. Kung ang hiring panel o ang grupo na nagsasagawa ng interview ay binubuo ng magkakatulad na tao, tulad ng lahat ay mula sa pare-parehong lahi, kasarian o background, may posibilidad na magkaroon ng bias sa pagpili ng kandidato. So dahil dito, maaaring hindi nila makita ang buong potensyal ng mga aplikante, iba ang pinagmulan o pananaw. So, okay, partner. So, okay. What are the benefits of avoiding bias in recruitment? Siyempre may mga benefits naman dyan, no? So like this one. So meron dito tayo mga nakapaloob na tatlo. Increased diversity, better talent acquisition, stronger employer brand. So here in increased diversity, okay, a more objective process will lead to a more diverse workforce which can foster innovation and improve company performance. Ang increased diversity, ito ay yung tumutukoy sa pagkakaroon ng mas malawak at mas magkakaibang hanay ng mga empleyado sa isang kumpanya. So, ibig sabihin nito, mas maraming iba't ibang taon na may iba't ibang edad, kasarian, lahi, relihiyon, kakayahan, at karanasan ang nagiging bahagi ng isang organization. Ang pagkakaroon ng iba't ibang perspektibo at karanasan mula sa iba't ibang tao ay nagdudulot ng mas maraming ideya, solusyon, at pagkamalikhain sa isang kumpanya. Sa madaling salita, ang mas maraming diversity ay nagbubunga ng mas malikhain at mas produktibong workplace. In terms of mas malawak na perspective, dahil ang panel ay binubuo ng mga tao na may iba't ibang karanasan at pananaw, nagkakaroon sila ng mas holistic na pagtingin sa mga aplikante na nakakatulong sa pagpili ng pinakaangkop na tao para sa trabaho. So the last one is the better talent acquisition. So by focusing on the merit of the qualifications, you are more likely to hire the best candidates regardless of their background. Ang better talent acquisition ay nangangahulugan ng mas mahusay at epektibong proseso ng paghahanap, pagpili at pagkuha ng mga tamang tao para sa isang posisyon sa isang kumpanya. So sa madaling salita, ito ay kakayahan ng isang organization na makahanap ng pinakamahusay na kandidato na may tamang kasanayan, karanasan at ugali angkop sa trabaho at kultura ng isang kumpanya. So kapag mas mahusay ang talent acquisition process natin, ang kumpanya ay nakakapag-hire ng mga empleyado na may mas kakayahan or mas motivated at mas angkop ang mga pangangailangan sa kanilang posisyon. Ang mga tamang tao at tamang posisyon ay nagdadala ng mas mataas na productivity at tagumpay sa isang kumpanya. In terms of level of productivity, ang mga empleyado may tamang kasanayan at kakayahan ay mas mabilis at mas epektibo sa kanilang gawain na nagreresulta ng mas magandang performance mas magandang performance ng buong kumpanya. So the last one will be the stronger employer brand. Demonstrating fairness and inclusivity in your recruitment process will make your company more attractive to top talent. So, ang stronger employer brand naman ay tumutukoy sa reputasyon at imahe ng isang kumpanya. Bilang isang employer, ang isang kumpanya na may stronger employer brand ay kilala bilang isang mahusay at kanais-nais na lugar para magtrabaho. Kapag ang isang kumpanya ay may malakas na employer brand, mas madali silang makaka-recruit at ng magagaling na kandidato at mas malamang nagugustuhin ng mga empleyado na manatili sa isang kumpanya. So ibig sabihin, mas maraming tao ang magiging interesado na mag-apply at mas magiging loyal ang mga kasalukuyang empleyado dito. So in terms mas maayos ang employee retention nila, no? Ang mga empleyado
ay mas malamang na manatili sa isang kumpanya kung sa tingin nila sila ay pinapahalagahan, tapos may maganda silang work environment. So, ibig sabihin, mas kaunti ang turnover o pagbabago ng mga empleyado. So, in summary, by avoiding bias in recruitment, organizations can enhance their employer brand, attract top talent, and build a more engaged and satisfied workforce. Sa mamagitan ng pag-iwas sa bias, nakakatulong tayong lumikha ng mas inclusive at innovative workplace. So that's all, and thank you for the time.